DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Maximo Obispo Very Worshipful Joel Porlares, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Kung makantyo itong 2x2 sa bagong press secretary, ha? Grabe kayo, ha? Ayan, itong si Tony tsaka si Jerry. Huwag mong papansinin na kailyan. Ayan. Ay, Secretary J. Ruiz. Kailyan ni saan ka nga road? Masyadong arsagid. Ay. Kung nadang rod kat ampikon na talo, ha? Ayan, wag mo nang pansin itong si Ray Marfil at saka si Hil Kabakungan, ha? Alaskador talaga ang mga yan. Damdaming Bayan. Siguro Baptism of Fire na Press Secretary J. Ruiz, ha? Siguro advice ko sa iyo, Kailyan, makipag kapi ka ni dating Press Secretary Tonting Bunye. Ayan. At sayang, wala na si Secretary Serge Remonde, ha? Ayan. Huwag ka masyadong mapipikon. Alam, kalma lang, ha? Ayan. Talagang mahirap po talaga ang trabaho ng Press Secretary, mga kuya, mga ateng, ha? Una talaga dapat makalma ka lang. Ayan, chill lang, ha? At pangalawa, marunong kang magsinungaling. Damdaming Bayan. Pagka hindi ka marunong magsinungaling, hindi ka effective na spokesperson. Anyway, Secretary Harry Roque, ha? Meron ka ng katapat. Ayan, meron ng Lady Harry Roque sa Malacanang. Itong si Yusek Claire de la Fuente. Claire Castro. Damdaming Bayan. Pero ang dating Pangulong Digong Het, ha? Ayan, papauwi na nga ba? Oy, kabsat, ha? Pero si full attorney man sa Carpio. Ayan, agawid din ni Katugangam, ha? Ayan, agawid din ni Apo Digong at si ating Inday, ha? From Hong Kong with love, ha? Sila nga ba ay uwi ngayon o within this week, ha? Homeward bound na ba sila? Railway station, got a ticket for my destination. Tour of one-night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound, home where my thoughts escaping. Magandang umaga, Pilipinas hanggang Davao. Abay, saan ba lalanding ang dating Pangulong Digong, ha? Sa Naiya ba o sa Davao City International Airport? The owner is dead or alive. Chill lang dong, ha? Ayan. That is a freedom of expression. Baka daw sa Davao na lang, ha? Kasi baka daw pagdating sa Naiya magkaroon ng brownout ulit. Abay, itong si DOTR Secretary Vince Dizon, ha? Abay, ayan, nabutit pinangalanan na yung tatlong babaeng magaling magtanimbala. Grabe, ha?
Dati gusto natin may babaeng gusto natin kasi mas matitino ang mga yan. Abay, iba na ngayon mga kaibigan, ha? Iba na. Siguro, sino bang general manager ng NAIA ngayon? Secretary Vince. Ayan. Baka magalit naman mga taga-Gabriela dito, ha? Abay, bakit ganun yung mga pinagkakatiwala natin, mga kababaihan ni... sila pa ang matindi ngayon. Naalala niyo isa? Yung... kumain ng dollar? Alang niya ang lulupit naman, ha? Kaya lang Secretary Vince, ha? Ayan, o nga pala, ha? Abay, total, pinapakialam na rin lang marami sa DOTR. Abay, may panawagan po yung mga ayan yung kinakalkal yung bag ni ate, oh. Gustong kikilan nung, akin nga malo yung Greg yung pangalan ng tatlong babae, ha? Banggitin nga natin, walang kadala-dala itong mga tsaka ano nga pangalan nung babaeng screening officer na lumulunok ng dollar? Walang ha? Ayan. Anyway, Secretary Vince, ha? Ayan, totally marami ka nang pinapakialaman sa DOTR, ha? Abay, pwede ba pakialaman mo rin yung maraming nagrereklamo biyahero ng Lucena Marinduque, Governor Velasco, ha? Congressman Lord Alan, ha? Abay, pati mga turista nagagalit na dahil yung mga barko na buwibiyan ng Lucena, Batangas hanggang Marinduque, abay, hindi sinusunod yung tamang oras ng departure, ha? Abay, naghintay yung mga pasero turista ng mga 2 oras. Parang mga barker dyan sa barker ng jeepney sa may Pasay Rotonda. Kailangan pinupuno pa yung yung mga bus, yung mga jeep, ha? Ayan, parang ganoon din sa barko, ha? Abay, pinupuno muna bago lumakad. Ayan, ba't daw ayaw gayahin yung mga mabuti pa yung mga biyaheng Mindoro, Justice Sam. Abay, sakto yung oras kung alas 7 ang alis, alas 8 ang alis, sinusunod. Ayan. Kaya lang, Seka Beans, ha? Ayan. Abay, baka mangayahit ka lalo dyan sa DOTR ngayon, ha? At kung problema mo naman ang brownout, ayan, alam mo, Justice, may rekomendasyon ako dito kay unsolicited advice dito kay DOTR Secretary Vince Dizon. Kung para maiwasan ang brownout sa NAIA, kasi noong linggo po, mahabigan, kaya aga-aga, nagkaroon ng brownout dyan sa Terminal 3 ba? Terminal 1, ha? Abay, 15 minutes lang naman. Pero kahit na. Ayan. Abay, Sec Beans. Abay, kung hindi maayos yung power supply dyan sa NAIA, abay, meron akong i-recommendang magaling dyan. Ayan, yung aking dating boss, ha? Dyan sa Acacia Lads at Halina Lads. Si bossing Edlas. Ayan. Isama si paring Arman Akinde, ha? Ayan. Dahil efficient dun sa kanilang mga establishmentong minamanage, walang brownout. Ayan. May-ari na siya ngayon ng Sogo. Ayan. Kaya dyan po sa Sogo Hotel, mahabigan, nakapaskil dyan, Justice Sam, ha? Ayan. Absolutely no brownout. Daming bayan. Kaya lang, Sec Beans, medyo ingat din, ha? Ayan, baka magalit ang ating patron dyan, ha? Dyan sa NAIA, ha? Kaya lang sabi nga ni dating Pangulong Grandmaster Manuel Luis Quezon, ha? Abay, pwede sigurong gayahin ni Secretary Beans. Senate President Chis, ayan, ginawa na ni Chis Escudero, ha? My loyalty to my patron ends when my loyalty to the country begins. Daming bayan. Siguro balansahin lang. Ayun, ito yung mga Ayan, ito yung mga babaeng tanimbala dyan sa airport. Nakakahiya, ha? Gaganda naman ang pangalan, ha? Charmaine. Ayan, kaya lang kamag-anak ito ni Saddam Hussein. Ayan, Charmaine Saddam.
Jobel Abesamis, kaganda ng pangalan ha, at Gia Ana Saturos. Alulupit ninyo, di na kayo naawa dun sa matanda. Damdamin Bayan. At nasa ating linya mahabigan ang isa sa mga pinaka-powerful sa ating pamahalaan. Siyempre, ang ombudsman po mahabigan eh. Alam po nyo, napaka-powerful ang posisyon na yan. Kaya maraming gustong mapunta dyan sa Office of the Ombudsman eh. Ha? Ayan, kaya lang marami tayong ikla-clarify, itatanong kay Justice Sam Martires. Kasi baka mamaya nagagamit din ng baka magamit ang ombudsman. Kasi ang dami ngayon kung kailan po malapit ang eleksyon na Justice Sam Martires. Sandamakmak ang mga nagpa-file ng kaso ha? Laban sa mga opisyal at ang nagpa-file dyan ay mga kalaban sa politika ha? Ayan. Pero may mga dami ha? May mga ibang ginagamit na ibang tao ha? Ayan, yung latest itong si Mayor Marcy Chodoro ha? Sila ng kanyang misis katakot-takot yata mga kaso ang isinasampa sa kanila ngayon para sila ay ma-disqualify. Damdamin Bayan. Nasa ating linya mahabigan si Ombudsman Justice Sam Martires. Ayan, lubos-lubusin natin ang pag-interview rito kasi 2 buwan na lang yata Kuyang Secretary Dong Mendoza itong si Justice Sam Martires sa kanyang opisina ha? Hanggang June ba o July na lang siya. Justice Sam sir, magandang umaga po sa inyo Justice Sam Martires. Magandang umaga na kay Mayor at kay Elaine at sa inyong mga tagapakinig. Magandang umaga. Ayan, cool na cool po yata kayo ngayon na Justice. Ayan, Oo, dahil narinig kong boses mo eh. Makalma lang. Anyway, Justice Sam, ayan, si Willie Fernandez ng Daily Tribune nakikinig din sa atin. Anyway, Justice Sam, unahin ko nga muna. Alam po ninyo ano ba ang ginagawa ng ombudsman sa mga, alam naman natin na politika ito eh. Sandamakmak yung mga nagpa-file ng kaso laban sa ilang opisyal kung kailan malapit na po ang eleksyon na Justice Sir. Ito ba mga kasong ganitong halata namang may halong politika ine-entertain pa po ba ito ng Office of the Ombudsman Justice? Lahat naman ng fina-file na kaso sa ombudsman ay binibigyan namin ng importansya, no? May halong politika, wala. Pero 90% siyempre ng mga pumapasok, lalo na malapit na ang eleksyon, ay may halong politika. Subalit hinihimay namin ito kung may katotohanan yung kanilang mga kaso na fina-file sa amin. Opo. Yung mga walang katotohanan ay dinidismiss namin. Ang mahirap lang nito ay kung minsan hinihiling ng mga complainants, mga nagrereklamo na isuspende kaagad yung nirereklamo nilang opisyal. Opo. Akala nila kasi na lahat na lang ng kaso na pwede mong na ipina-file sa ombudsman ay pwede na ma-preventive suspension. Opo. Hindi ho kasi may pamantayan ho ang batas na aming sinusunod kung kailan kami mag-i-issue ng preventive suspension. Dapat ang kaso na fina-file sa amin ay would constitute grave misconduct. Malakas ang ebidensya. Ibig sabihin malakas ang ebidensya, sa tingin mo pa lang sa reklamo, may mga nakalakip na mga attachments na ebidensya, ay malakas ang kaso. Pangalawa, kung yan ba ipipreventive, hindi namin isususpende, maayos ba ang wala bang hadlang sa aming pag-iimbestiga? Opo. Kasi kung may hadlang, kailangan namin masuspende yung opisyal. Yung mga ganun, kasi baka mamaya iharas niya ang mga witnesses, itago niya yung mga dokumento. Ayun. Meron kaming inimbestigahan na isang kaso na hindi namin nasuspende yung opisyal. Pero nagsuspetsa na kami. Ako na mismo, nagsuspetsa ako. Opo. Na tatamper yung mga documents Allah. Napapalitan yung mga dokumento. Kaya lang, siyempre wala kaming batayan Kaya lang yung unang tingin pa lang ng kaso, parang kailangan isuspende mo.
Hindi lang namin muna sinuspindi dahil pinag-aralan namin ng gusto yung kaso nitong opisyal na ito. Opo. Mayroon mga kaso na tawag dito halatang halata na talagang magharas ng witness, no? Talagang kaagad namin isinususpend we put him under preventive suspension for a period not more than 6 months. Sa ngayon, hindi namin nasasagad yung 6 months. Pagtapos na kami mag-imbestiga, bago dumating yung 6 months period, nililift na namin yung preventive suspension. Ako'y naghihintay lamang ng rekomendasyon ng investigador. Katulad sa nangyari sa National Food Authority, hindi naman umabot yung iba ng 6 months. Ganun po ba? Yung iba, 1 linggo lang eh. Kasi nag-cooperate kaagad sila. Binigay namin sa amin kaagad yung dokumento. Yung iba naman talagang pinahirapan kami ng husto, talagang tugal yung kanilang preventive suspension. Umabot yata halos 6 months period. So, depende yun eh. So, yung mga taga-NFA pala, Justice Samser, na nasuspindi, naibalik din after na mapatunayang sila ay walang kaso? Hindi naman sa walang kaso. Tuloy-tuloy yung kaso nila. Tuloy-tuloy. Nilist lang yung preventive suspension dahil sa nakalap na namin yung mga ebidensya. Sa simula ng aming pag-iimbestiga ay hirap na hirap kami maghaglap ng ebidensya kasi pinahirapan kami, maraming rason. Yung ibang opisyal sinasabi na may meeting, hanggang sa umabot sa sukdulan na naubos yung pasensya ko. Ako na mismo ang nag-serve ng subpina. Wow. Ako na mismo pumunta sa NFA. Hala? Ang sabi sa akin, pwede ba pumunta yata ako araw ng Miyerkules. Sabi sa akin, pwede ba sa Biyernes? Sabi ko, hindi. Ngayon, hindi, maghihintay ako rito. Kung kailangan dito ako matulog, dito ako matutulog, maghihintay ako. Wow. Sabi nila, kasi hihintayin pa nila yung mga report galing sa kung saan regional office. Sabi ko, alam nyo kako, that is precisely the reason kung bakit na-imbento ang telepono at kung bakit tayo ngayon nagkaroon ng cellphone. Kasi tatawag ka lang sa region, ididikta sa'yo yung dokumento o i-scan yung dokumento, ipapadala sa'yo sa email, presto andyan. Hindi kailangan i-LBC pa kako ipadala sa mail, di ba? Opo. Kaya kako may telepono tayo. Kung gusto niyo kako, lalagyan ko ng load ang inyong mga telepono para kako matapos tayo ngayon. So, hindi umabot ng 2 oras. Ibinigay sa akin lahat yung mga papeles na kailangan namin. First time yata itong marinig kong ganyan na justice na ang ombudsman ay mismong nag-serve ng subpoena ducis tecum, ha? At pagkatapos binantayan pa. Kasi pinaiikot lang yung mga investigador namin. Opo. So wala sila nakakalap kasi sasabihin ng opisyal na pinupuntahan, may meeting pa ako. Dumating si secretary, kailangan puntada muna niya si secretary. Sabi ko, wala bang assistant yan? Mayroon naman daw. Sa nanapikon ako, sabi ko, hindi uubrang ganito kako, pinaiikot-ikot tayo 1 linggo na kako Sino ako na mismo pumunta sa opisina ng NFA. Ayan na. Nung naghintay ka ng 2 hours yan, pinakapi ka ba? Nabigay naman ng kape, kaya lang hindi ako uminom, hindi na ako nagkakape. Hindi mo nagkakape. Oo. Sino ba yung official na yan, Justice? Anyari na sa kanya? Kasama rin sa kaso. Kasama sa kaso. Oo. Okay, Justice. Kasi habang investigasyon, nakita namin kasama siya sa kaso. Top official ba ng NFA yan? Official ng NFA, mataas ang posisyon. Administrator ba? Mga assistant administrator. Assistant administrator. Ayan. Anyway, just isa pa po, yung mga, kasi eto nga, sabi nga natin, minsan nagagamit sa election itong mga ganitong harassment. Pagka ba nasuspend halimbawa ng ombudsman na isang opisyal na finalan ng kaso sa ombudsman na justice, automatic ba yan na pati ba kanyang COC, pati ba yung kanyang kandidatura
hindi na siya pwedeng kumandidato? Paki-clarify nga po yung issue niyan. Dalawang klase kasi yung tinatawag na suspension. Yung isa, yung preventive suspension. Opo. Ito yung during the period of investigation, habang inimbestiga namin yung kaso. Yung isa naman is suspension as a penalty. Okay? Sa pananaw ko lang, Opo. hindi dapat ma-disqualify na tumakbo yung mga preventive suspension dahil preventive measure ito, kaya nga tawag preventive eh. Ngayon doon sa suspension as a penalty ay nasa COMELEC na yan kung anong kanilang rules and regulations tungkol dito, na yung usapin yata ay nakabimbin ngayon sa Supreme Court, no? Kung yung na-dismiss from the service, yung nasuspende ay pwede pang tumakbo. So doon yata sa Supreme Court ngayon nag-file 3 opisyal. Opo. Isang gobernador, 2 mayor na question itong rule ng COMELEC, itong kanilang circular. So ipagbayan na lang natin sa Korte Suprema ang usapin na ito. Ayan, Alam mo, Justice, isa pa po, ayan, bago-bago lamang yung decision ng Supreme Court, itong decision ni Supreme Court Associate Justice Ami Lazaro Javier. Yung bang barangay kagawad dun sa Davao City na na-involve lang dito ay 200 pesos. Justice, mantakin po ninyo. Na-convict ito sa lower court at nasintensyahan ng 6 to 7 years imprisonment. Buti pagdating sa Supreme Court, binaliktad ni Justice Ami Javier yung desisyon. Parang unfair naman yata yan. Sa mapagpa-file ng kaso sa Ombudsman Justice Sir, ano ba yan? Regardless of amount ba yan tinatanggap po natin? Katulad nito, 200 pesos lamang kasi pinamasahian daw yata yung barangay kagawad ng isang kontraktor o may kontrata na ayusin yung papeles sa quarrying doon sa City Hall. Ganun ba? Kinasuhan nung hindi maibigay yung permit, kinasuhan yung tumutulong na barangay kagawad Justice Sir. Paano, may mga amount ba na basihan ng pagpa-file ng complaint sa Ombudsman? Walang amount na basihan. Walang halaga yung ng pera na nagbasihan ng pagpa-file ng kaso sa Ombudsman. Opo. O pagpa-file ng Ombudsman ng kaso sa husgado. Opo. Itong nangyari siguro sa barangay captain na ito, talagang nakitaan siguro ng kanyang parang giving undue advantage sa isang pribadong tao na at tumanggap pa ng pera. Kaya siguro nakitaan ka ako ng ombudsman sa Mindanao kasi within the yung investigasyon sa Mindanao ito Opo. Nakitaan siguro na medyo masama ang kanyang ginawa kasi pwede ka naman bigyan ng pamasahe, di ba? Mautosan para mapabilis lang, pero siguro mayroon dito mas siyang ginawa na justified na siya kasuhan, sampahan ng kaso sa husgado. Kasi may mga narin tayong bakit ganun yung mga ordinary empleyado na marit lang involved nakukulong, pero yung mga malalaking opisyal na involved ay 1 milyon. Ayan kaya nga hindi napaparusahan. Nasa sa husgado na yun, kami ginagawa lang ng ombudsman ang dapat gawin. Hindi naman wala na kaming control pag yung kaso ay nasa husgado na, pag naisampa na namin. So nasa pananaw na ng judge yun o ng justice ng Sandigan Bayan o ng Korte Suprema kung tama yung aming pagkakasampa ng demanda. Opo. Pero kay gusto sanang liwanagin. Yes, please, Justice Sir. Tayo'y nagkausap. Nasabi ko, lumabas sa mga dyaryo na yung Department of Agriculture at NFA are the most corrupt government agencies. Hindi naman ganun yung pagkakasabi ko yata because I think it was qualified. Ang pinag-uusapan natin, yung ahensya ng gobyerno na dyan nag-uopisina sa may
Quezon Memorial Circle. Opo. Okay? Ang sabi ko, mayroon isa diyang opisina na akala mo walang ginagawa, natutulog, pero yung pala maraming nangyayaring mga anomalya, di ba? Opo. At ang nabanggit ko nga ay Department of Agriculture. At Yung NFA. pagkakasabi kong yun, oo, hindi ko sinasabi na yung ibang ahensya na nandyan sa Quezon Memorial Circle ay walang bahid ng korupsyon. Wala ho akong ibig sabihin noon. Ang sinasabi ko lang na yung NFA, yung DA, Opo. yung BIFAR, binanggit ko yun. Pero in fairness naman sa bagong leadership ng Department of Agriculture, mula na mangyari yung usapin sa bigas, sa sibuyas, na nag-imbestiga kami, gumawa ng paraan yung bagong talaga o yung bagong secretary ngayon, si Joe Laurel. Opo. Pinalakas niya yung kanilang enforcement. Para mayroon yata sila Inspectorate Enforcement Division. Pinalakas niya yun. Kaya kung makikita natin sa mga dyaryo, para mga 4 na cases ng agricultural smuggling ang nahuli nila sa Subic. Oo. Wala, kumbaga sa ginagawa lang ng paraan. Patuloy kami nag-iimbestiga ngayon sa mga nangyayari sa DA kasi hindi lang naman ang maraming ahensyang DA na napaka-critical ang gawain yung Opo. BIFAR, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Doon nga nanggagaling yung pag-ano ng itong mga isda, di ba? Opo. Pag-angkat. So, binabantay namin lahat yan at nakikipag-cooperate naman sa amin itong Secretary Joe Laurel. At binibigyan ako kuminsan, binibigyan ako ng unofficial report kung ano na nangyayari, no? Ang medyo nababahala lang ako ngayon kasi sa Department of Agriculture kasama na yung administrator ng National Food Authority. Bakit po? Si Mr. Lacson. Opo. Ay parang nangako sila na sa katapusan ng buwan, magiging 45 na lang ang presyo ng bigas. Sana nga matupad yun kasi pag hindi nila natupad yun na pinangako nila sa tao, abay masisira sila rito. Oo. Totoo po yan. Makakot tapos di matutupad. Hindi matutupad. 45 para yatang, hindi ko alam. Para siguro naman, hindi sasabihin ni Secretary Joe Laurel 45 kung wala siya nakikitang paraan kung paano mapapababa ang presyo ng bigas. So nasa kanilang dalawa yun ni Mr. Lacson. Itong maswerte tayo ngayon, ako'y sasabihin ko na hindi ako spokesperson ng NFA ni Mr. Lacson. Opo. Pero si Mr. Lacson ay ginagawa din ng paraan na identify niya yung mga opisyal ng NFA na medyo lumilihis ng landas. Ayun. Na-identify niya yung mga sections o divisions ng NFA na medyo may mga empleyado na malilikot ang utak. Although wala naman sa kanilang lumulunok ng isang sakong bigas tulad sa airport, medyo nadadivert lang ng kaunti. So, marami siyang sinafailan ng kaso sa regular courts, hindi sa ombudsman. Maraming sinafailan ng kaso. So, in fairness to them, I am not saying they are the most corrupt. No. Kasi pag sinabi the most corrupt in the government agency, kasama din sa mga ahensya ng gobyerno na ang opisina ay labas sa Quezon Memorial Circle. Opo. No, hindi yun ang ibig kong sabihin. At sa nga pala, Lakay, mayroon akong gusto sanang sabihin sa programa mo ngayon. Opo, ano po yan, sir? Please. Na yung kasong final ni former Speaker Pantaleon Alvarez, kasama sila Bondok, Topacio, Garcia, di ba? Labang kina Martin Romualdez, Speaker Romualdez, kina Dalipe, Ko at Kimbo. Wow. Ay kahapon nilabas ko na yung resolution sa kasong ito. At ang order ko is to hold in abeyance the investigation of this case until such time na yung kaso na final naman nila former Secretary Vic Rodriguez sa Supreme Court ay ma-resolve muna ng Supreme Court. Anong case ito, Justice, sir? Anong particular case ito?
Ito yung tungkol sa sinasabi nila, allegedly nagkaroon ng insertion sa GAA. Okay, sa O, budget. tapos may mga blank Blank items. doon. Blank items. So nag-file sila Secretary Rodriguez nag-file sa Supreme Court asailing yung constitutionality nitong GAA. Yung pinirmahan ni Presidente. Opo. Dahil ito'y related dito sa final na criminal case nila former Speaker Alvarez for falsification of legislative documents, hinold ko muna itong in abeyance ang investigasyon kasi hindi kami pwede magpatuloy hanggat hindi natatapos ng Korte Suprema yung resolution doon naman sa pagtatalis ng constitutionality noong General Appropriations Act. Kasi ito yung tinatawag namin sa batas, sa mga abogado, yung prejudicial question na yung determination ng guilt or innocence ng akusado sa criminal case ay nakadepende doon ngayon sa usapin sa civil case. Ayun. Oo. At kasi pag sinabi ng Supreme Court dito sa kaso nila former Secretary Rodriguez na constitutional yung Appropriations Act, wala hong falsification na nakomit sila Speaker Romualdez, di ba? Opo, ayan. Oo. So, bago yan, Justice. Pero ito po, masyadong mabibigat yung mga usapan natin. Like I said nga, Justice, ayan, huling tanong ko lang po ito, alam po nyo, pa-retire na po kayo. Ayan, di ko alam kung papasok kayo sa politika after retirement. Pero hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko may mga lumulutang na pangalang maari pong ipalit sa inyo. Ayan, ang tanong ko sino sa tingin mo kaya ang mas nararapat? Kasi lumalabas ang pangalan ni Justice Secretary Boying Remulla at maging si Apo Lucas Bersamin, Little President, Executive Secretary between Sec Boying and Sec Bersamin. Sino sa tingin mong mas bagay sa iyong iwan ng posisyon sa Ombudsman, Justice? Usapan lang. Yung tinatawag na without batting an eyelash, no? Walang kakurap-kurap. Siyempre, walang kakurap-kurap. Ang pipiliin ko si dating Chief Justice Lucas Bersamin. Bakit? Kasi kilala ko si Chief Justice Bersamin, nakatrabaho ko na siya. Nung ako'y practicing lawyer, nag-judge na yan ng Quezon City. Nakatrabaho ko siya nung kami parehong Associate Justice ng Supreme Court. So alam ko yung kanyang workings, yung passion niya sa trabaho. Na katulad yung maalaala mo itong sinasabi nung era sa mga local government units, yung Mandanas case. Mandanas Law case. Mandanas Law ngayon. Akalain mo siya mismo nagre-research. Hindi siya umaasa sa kanyang abogado mag-research. Wow. Siya mismo ay nagre-research, pumunta pa siya sa Bureau of Treasury, nagtatanong siya. Ganun kasipag yung tao. Kanya lang siyempre dahil sa edad niya ay parang nang makausap ko siya. Ang sabi niya sa akin, alam mo, gusto ko na ma-enjoy yung aking triplets kasi meron siyang apo na triplets. Sabi niya, gusto ko na rin magpahinga. Sabi niya, bakit ikaw? Tanong niya sa akin, wala ka bang balak magpahinga? Sabi ko naman sa kanya, baka kalabaw lang ka ako, nagpapahinga yata, sabi ko. Pero talagang, kung walang kakurap-kurap. Ang pipiliin ko si Justice Martires. Justice Chief Justice Lucas Bersamin. Okay. Si Secretary Remulla is equally competent for the job. Kung talaga siyang pipiliin ng Pangulo, maswerte ang bayan natin na siya ay maging ombudsman. Okay. Justice Martires, sir, maraming salamat po sa ating kwentuhan natin ngayong umaga at sa mga bagong desisyon, resolution kaugnay dito sa issue naman na ifinali na former Speaker Pantaleon Alvarez laban kina Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Maraming salamat, Justice, and good morning. Maganda umaga po. Thank you. Maraming salamat sa inyo dalawa ni Elaine. Good morning. Thank you very much, sir. Damdamin Bayan. Ombudsman Justice Sam Martires
Ganda lalaki talaga ni Apo Little President Lucas Bersamin. Damdamin Bayan. Pero iba talaga ang integrity, credibility ng Lucas Bersamin. Oras sa Chief Justice Alex Jasmundo, alas 8:45. Ang balitang ito ay hatid sa inyo na Dapat formal. Ganun. Sandali lamang sa mga reports, sandali lamang Leta Narciso, ha? Standby Edniel Parosa, abay natuwa ba ang mga drivers, taxi drivers, jeepney drivers at medyo malaki ang rollback ngayon. Ay, oo, lakay. Ako nga natuwa Rollback sa petroleum products. Kanina, kahit kahapon hindi na aandar, inantay ko pa. Ganon. Kaya lang yung gumagamit ng diesel, malungkot, mababa daw. Ayan. Maliit nga lang, lakay. Yes. Sandali lamang Leta Narciso, ha? Ano ang sabi ng Malacanang sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio na siya daw ay hindi lang na-scam, nabudol pa. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:54. Sister L. It's 8:57, Lakay. At good morning muna, Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga, Pilipinas. Diyos marhay na aga, Bicolandia. Ayan. Magandang umaga sa ating mahabayan sa Bicol. At siyempre mga taga Davao na nag-aabang sa pagbabalik. Pagbabalik ni Dong. Ayan. Mamaya daw, Lakay. Mga alas 10, tama ba? Mukhang na-move eh. Ganun ba? Na-move daw. Ayan. So, uwi na ang dating Pangulong Digong. Anong sabi? Do not destroy my country because I will kill you. And do not destroy our children because I will kill you. Damdamin Bayan. Chill lang, Dong. Martes na Martes. Samantala, report nga muna sa Malacanang. Alamin nga natin ang reaksyon ng Malacanang. Kaugnay sa sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio na siya daw ay nabudol na-scam pa. Let Narciso please come in. Hindi. Lakay, yan ay ang sabi ng Malacanang kahapon tungkol dyan ay baka baligtad. Baligtad ba? Oo. Kasi daw, hindi rin naman daw inakala ng mga miyembro ng unit team na kaya palang gastusin ni VP Sara ang 125 million confidential funds sa loob lamang ng 11 araw. Hindi rin naman daw naisip ng unit team na may mga kakilalang assassin pala si VP Sara. Yan yung sagot, Lakay, ng Malacanang sa naging pahayag na yan ni VP Sara Duterte. Pero, maituturing naman daw na magandang ng maayos na estado. Yan ang sinabi ng Lady Harry Roque ng Malacanang ngayon. Ayan. Si Yusek Claire de la Fuente. Castro ba? Castro. Okay, so ano ang status ng peace and order situation ngayon na Miss Let? Anong sabi ng Malacanang? Maituturing nga daw na magandang sukatan ng maayos na estado ng peace and order sa Pilipinas ang pagdagsa ng mga turista. Pahayag ito ng Malacanang matapos iulat ng Department of Tourism na umakyat ang bilang ng mga turistang bumisita sa bansa nitong Enero. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kung hindi maganda ang peace and order situation sa bansa, ay hindi sana dumadagsa ang mga turista. Ibig lamang anyang sabihin nito na hindi natatakot ang mga turista na pumunta sa Pilipinas. Batay sa datos ng DOT, nalampasan na ang pre-COVID tourism revenues. Umabot na daw kasi sa higit 65 billion pesos ang tourism revenues nitong Enero pa lamang ng kasalukuyang taon. Aabot naman sa halos 1.2 million ang bumisitang turista nitong Enero hanggang Pebrero. Ngayong araw, Lakay, ay pangunahan ni Pangulong Marcos ang awarding ceremony para sa Gawad Bayanihan sa pamumuhunan na gaganapin sa Malacanang ngayong umaga. At mamayang hapon, isita niya sa palasyo ang United Minister of Foreign and European Affairs ng Slovenia. Kala ko bisita taga ICC. Hindi na kaya. Taga Slovenia. Okay, maraming salamat, Miss Let. Thank you and good morning. Thank you, Lakay at Sister L. Good morning.
Bayan. Mula sa Malacanang, dumakatay sa saan si Edniel? Sister El, Marikina? Marikina Lakay, taxi drivers dyan sa Marikina, hati pa rin ang opinyon sa malaking rollback sa presyo naman ng langis. RH 52, Edniel Parosa sa detalye. Edniel. Magkakaiba pa rin, Lakay at Sister L. Magkakaiba pa rin itong pulso ng mga taxi drivers sa ikalawang sunod na rollback sa presyo ng langis na epektibo na kaninang alas 6 ng umaga. Sa kabila kasi ng 1.70 per litrong bawas sa halaga ng gasolina, umaaray pa rin ang ilan dito sa Marcos Highway dahil sa tumal ng biyahe. At mas marami naman daw umanong oil price hike. Para naman sa iba nating nakausap, kabawasan ang higit sa pisong rollback sa nasa 1,200 pesos na rin nilang gastos sa bawat pagpapakarga ng langis. Malapit dito sa mga nakausap natin sa BF City Terminal sa Marikina, nadaaran natin ilang mga gasolinahan sa Marcos Highway. Pinakamura 55 pesos at 40 centavos per liter na gas sa Petron, habang mahal na yung 58 pesos at 19 centavos dyan naman sa Shell. Kaiba dito sa mga nagdaang linggo, umabot o sumampa 60 pesos per liter ang gasolina. Pakinggan natin ilan sa ating mga nakausap. Kahit mag-rollback sila ng piso, mataas pa rin para sa amin kasi mahirap kasi ang biyahe namin. Malaking tulong na po yun. Mahirap po ang biyahe ngayon. Mahirap ang biyahe ngayon pa rin. Talaga, tumal po talaga. Siguro madadagdagan ng mga 300 isang araw. Ang dinig ng ating mga nakausap na Cambio King, driver ng taxi dyan sa Marikina. Samantala, isingit ko na rin Lakay dahil nasa Marikina lang din tayo. Ilinaw ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro na wala pa siyang natatanggap na kopya ng complaint sa ombudsman. O nga pala, kinasuhan siya, ha? Correct, Lakay. Wala pa raw siya natatanggap na complaint kaugnay ng umano'y irregularidad doon sa procurement ng LGU. Wala 2018 hanggang 2021. Galing itong aligasyon ng korupsyon sa sole proprietor ng isang office supplies dealer na nagsabing ginawa raw siyang front ng lokal na pamahalaan para sa umano'y korupsyon. Pero sabi ng alkalde sa kanyang pahayag ay nilabas lamang ngayong umaga, bagamat lahat ay pwedeng mag-file sa ombudsman kung kunin niya pa rin harapin ang mga kwestiyon, pero nadaan siya sa tamang proseso at wala pa raw silang natatanggap na official kopya ng complaint ay nilabas sa media kahapon. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa, at mula kay Giselle. Langis pa rin ba yan? Ito Lakay, may kinalaman pa rin sa presyo ng produktong petrolyo dahil yung mga tricycle drivers daw umaasa namang tuloy-tuloy ang malakihang rollback sa petrolyo at dahil sila ay umiinda na sa mga kakompetensyang motorcycle taxis. RH 15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister El, Lakay, ikinatuwa ng mga tricycle drivers sa Barangay Valenzuela sa Makati City ang malakihang rollback sa mga produktong petrolyo at umaasang magtutuloy-tuloy ang ganitong trend. Kung ikukumpara raw kasi sa mga nakalipas na taon, mahina na ang biyahe nila ngayon na talamak ang mga nagsulputang motorcycle taxi na tinatangkilik daw ng karamihan. Kung datian nila kumikita sila ng 1,500 piso sa biyahe na hanggang alas 5 lamang ng hapon at meron pang pahingayan ngayon 1,000 piso na lamang sa maghapon. Bawas pa nila rito ang 200 pisong gasolina kada araw, 120 piso na boundary at sa pagkain, kaya halos 500 piso na lamang ang kanilang take-home na mahirap makabuhay sa pamilya, lalo raw kung merong pinag-aaral. Ang kainaman na lang daw ngayon at wala namang mga e-bike na umaagaw sa kanilang mga pasahero sa kanilang barangay. Nanawagan ng mga tricycle drivers sa gobyerno na gawa ng paraan upang kumalma na ang presyo ng petrolyo at matulungan naman ang kabuhayan ng mga gaya nilang namamasada sa lansangan. Pakinggan natin ang ilang taxi o ilang tricycle driver. Dagdagan pa nila ng para maganda naman sa aming mga nagbibiyahe ng 3 gulong. Bawas din sa namin income, madagdagan. Ang makikita ko yung mga yung kagaya ng mga angkas, mobil, di ba? Malaking Ito sa Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort, Edniel Parosa. Actually, marami ang natutuwa dyan sa malaking rollback sa petroleum products, Sister L. Pero ang sabi ni Congressman Arnel T. ng LPGMA, masa marami ang matutuwa kung ang excise tax sa petroleum products ay aalisin na rin. Ayan, oo. Abay, sabi ni Kong Arnel T., abay pagka daw inalis ang excise tax,
For the meantime, ayan, abay, ang mababawas pala misis sa presyo ng LPG ay 3 pesos kada kilo na LPG. Laking bagay na. 6 pesos kada litro sa diesel at 10 pesos naman kada litro ng unleaded gasoline. Aba, siguro yan ang, di ba pwede executive order yan? Ayan, ang presidente na lang, okay lang pa ng batas. Ayan, yung pag-alis mo na sa excise tax para maka-alwan tayo ng konti. Daming bayan. Samantala sa ating Bakit Ikaw, Sister L? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Sana, Sister L, ang Department of Health ay makikinig dito sa ating bisita dahil ito ay may kinalaman sa kalusugan. Ayan, naku, alam mo, nasaksyan na natin yung sitwasyon sa mga government hospitals, yung health service sa ating mga kababayan. Yes. Kalunos-lunos, nakakaawa ating mga pasyente na hindi maka-afford ng mga private hospitals. Totoo ka dyan, Lakay, yung lalo na yung mga pasyente na kung hindi pa lumapit, ay katulad nung inilapit dito sa atin. Naalala mo yung niraraffle? Si Mrs. Espiritu na dinala dyan sa Rizal Medical Center, abay, bagong operahan, kailangan manalo pa sa raffle. Parang Christmas party. Pero ang good news naman po yun, si Mrs. Espiritu ay okay na siya ngayon, Lakay. Oo. Sa tulong na rin ng ilan natin mga nalapitan. At mga taga Department of Health mismo ang masikaso. Director mismo ng Rizal Medical Center. At hindi lang yan, Undersecretary pa ng DOH. Pero napasugod. Pero sana lang kaya hindi lang dahil na media or natawag ang atensyon ay yun lang ang mapagtutuunan ng pansin. Sana lahat. Ayan, diba? Ayan, katulad na lamang nito, yung lumapit kay Senator Bongo, abay yung ang tawag nito, yung 9 na buwang gulang na sanggol sa Bohol. Ayan, abay, ano ba nangyari dito, abay yung nangyari doon sa sanggol, Sister Ella. Ayan, nagkasakit sa puso na kailangan, naku talaga naman ito ay dinala sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital. Pagka sinasabi kong nakarinig ko ng memorial, alam mo na memorial, ano ibig sabihin yan? Sumakabilang buhay na, memorial. Governor Celestino Gallares Memorial Hospital. Hindi naman lahat. May mga ganun talagang hospital na ganun ang pangalan. Kaya alam mo sa amin sa Masoneria, tinanggal namin yung word na memorial. Ayan. Iba kasi talaga yung ang dating. Lalo't pinapatakbo ng Department of Health. Ayan, abay, yung reklamo kay Senator Bongo, ayan, walang Pilipino, nakadismada ang sinapit nung sanggol na nagkasakit ng puso na kailangan mamatay ang baby dahil sa kapabayaan. Ayan, nag-viral pala ito. Itong si baby Maricel Igang, na 3 beses dinala sa ospital ang sanggol matapos dumanas ng lagnat, pagsusuka at pagdudumi. Ngunit tinanggihan dahil hindi naman daw critical ang kanyang kaso. Ayan, Diyos ko, kaya sabi ni Senator Bongo, dapat hindi porke hindi serious, hindi na dapat pagtuunan ng pansin yan. Di ba, Lakay, trabaho ng isang nasa health sector na kung may dinalang pasyente, gamutin. Hindi yung tipong porket, hindi okay lang, lagnat, laki lang yan. Sige, labas ka na. Ganun ba yun? Hindi naman ganun yun. Yan na nakalungkot.
Kaya dito sa ating Bakit Ikaw, ang ating bisita ngayon ay... Lakay, ang ating bisita ngayon ay nag-a-apply sa Masang Pilipino at tumatakbong senadora para sa darating na halalan ngayong Mayo. Siya ay mula sa Makabayan o Makabagong Koalisyon ng Mamamayan. Pang-ilan na siya, Lakay, sa nag-guest natin sa mula sa Makabayan, ano? Marami-rami na tayong nag-guest, Akala ko rightist ang guest natin ngayon. Ba't puro leftist? Akala ko ang kawal ang bisita natin ngayon. Bukas pa, Lakay. Si Colonel Tuds de Tuyato. Ayan. Ayan. By schedule kasi ito, Lakay. Ganun ba yun? I-alterin mo ang leftist, rightist. Ayan. Pero ang makakasama natin, Lakay, ngayon ay nasa health sector ang kanyang focus, ano? Siya ay isang nurse at health activist. Siya ay alam mo, Lakay. Secretary General siya ng Filipino Nurses United at naging instructor pala siya, Lakay, sa San Beda College. Baka nag-estudyante si dating Pangulong Digong. Ayan. Noong 2002, Lakay. College of Law pala si Digong. College of Law yun, Lakay. At siya din ay naging lecturer sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, Lakay. At siya ay graduate ng sa Far Eastern University Institute of Nursing. Siya ay cum laude, Lakay. Wow, cum laude. Lady Tama raw. Lady Tama. Ano to eh? Ano ba yung cheer nila? Di ko. Uwa. Hindi yung ganun. UAAP. Nakalimutan ko yung cheer nila. Siya din, Lakay, ay Falcon ka kasi Training Coordinator at Executive Director ng Philippine Youth Health Program ang nasa ating istasyon, Lakay, na nag-a-apply sa Masang Pilipino at tumatakbong senador, si Ma'am Jocelyn Santos Alin Andamo. Ayan, magandang umaga po, Ma'am Jocelyn Andamo. Ayan, good morning. Good morning po, ma'am. Magandang umaga po, Lakay Deo and Sister El. Doktor po kayo o nurse? Nurse po. Nurse, yes. Ayan, todo mga lady nurse, pagka nagturok na injection, walang aray? May tender loving care po. Ayun, na TLC. May ganun nga, di ba, yung magaan yung kamay? Magaan ang kamay. Kasi pagka naglagyan dextrose, gusto ko babae, yung lalaki nurse, ayan, mabigat. Parang dentist ang babae tsaka lalaki. Pagka dentist na babae, parang dentist ako, Doktora Bengli, ha? Nabunot na yung ngipin mo, parang wala ka pa naramdaman, Nabunot na. Nabunot na pa. Ayan, anyway, Ma'am Jocelyn Andamo, ayan, bilang kandidato po sa pagkasenador at kayo po ay nakafocus sa kalusugan, ha? Ano po ang isinusulong na inyong grupo, Ma'am Jocelyn Andamo? Bilang nurse po at manggagawang pangkalusugan, naka-focus po tayo na ipaglaban ang karapatan sa kalusugan ng ating mamamayan at yung kapakanan po ng mga manggagawang pangkalusugan. Alam po natin na halos naghihingalo na po ang kalagayan sa sitwasyong pangkalusugan at yung healthcare system natin. Kailangan meron na po tayong agarang solusyon na gawin dahil napakaseryoso ng mga health problems natin na kinakaharap ng ating mga kababayan. Nabanggit nyo nga po kanina na umaapaw yung mga pasyente natin sa emergency room, lalong-lalo sa mga public hospital, sa outpatient department. Madaling araw pa lang nakapila na po ang ating mga kababayan para hindi sila maabot ng cut-off sa araw na yun. At yun po ang problema at yung napakamahal po ng ating mga gamot, yung pagpapagamot at yung pagpapa-ospital. Kaya gusto po natin ng matinding pagbabago dito, seryosong problema, kaya seryosong solusyon po ang gusto natin. Dapat meron tayong libre, sapat, kumpleto po at dekalidad namang serbisyong pangkalusugan sa lahat po ng ating public hospital. Ayan, totoo po yan kasi first time ko maring na pati pala pag-opera sa pasyente sa government hospital iniraraffle pa. Diyos ngayon ko. Po, grabe po yan. Ayan po, nangyari sa Rizal Medical Center po yan sa Pasig. Anyway, Ma'am Jocelyn Andamo, ha? So, yan po ang problema natin sa mga government hospitals, serbisyo sa publiko. Ano ang
dapat gawin? Kailan ba ng batas? Hindi ba mandato naman yung paggamot sa ating mga pasyente? Ha? Ayan. At huwag namang hayaan yung mga pasyente na nakahiga na sa sahig, nakaupo sa monoblock, hawak-hawak yung dextrose. Siya na may hawak. Pagkatapos sa isang kama, 2-3 pasyente ang nag-share. Kailan natin malulutas ng mga ganitong problema, Mama Jocelyn Andamo? Ano ang nakita ninyong solusyon? Kailangan po i-prioritize natin ang kalusugan kasi parang hindi naman po na-prioritize ng pamahalaan ito. Kailangan laanan po ng sapat na pondo o budget. Kagaya po kasi sa 2025 na budget sa kalusugan ay imbis na madagdagan ay nabawasan pa po tayo, no, hindi bababa ng 30 billion pesos ang nabawas sa health budget natin. So importante po na laanan ng sapat na health budget ang ating public health care system. Ang proposal po ng World Health Organization diyan, dapat 5% ng gross domestic product ng ating bansa. So aabot po yan ng mahigit 4 na beses ng kasalukuyang budget natin sa ngayon. Ibig sabihin po, lampas 1 trillion pesos para yung mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. Libreng gamot, libreng pagpapagamot, libreng pagpapa-ospital na hindi na kailangan na pagdating nila po sa emergency room ng public hospital, tatanungin kung meron silang card ng PhilHealth o nakarehistro ba sila sa konsulta package. So, basta Pilipino ka, dapat meron kang libreng gamot, libreng pagpapagamot. Sa kahit na anong sulok ng bansa po, hanggang baryo po yung ating pinapangarap dyan na hindi problemahin ng ating mga kababayan pag nagkasakit po. Ma'am Jocelyn, napag-uusapan po natin of course yung mga pasyente. Pagdating naman po doon sa mga healthcare workers po natin, ano naman po kaya ang pwedeng maging hakbang? Lalo na po makaramihan sa ating mga nurses, marami po kasi akong kakilala, mas gusto nila magtrabaho abroad dahil mas malaki po yung sinusweldo nila doon at mas nakakabuhay po yung kanilang kinakita at the same time hindi po sila ganun kabugbog sa kanila pong trabaho. Ano po kaya pag kayo po ay nabigyan ng pagkakataon na maupo sa Senado, ano po ang pwede pa nating magawa para po sa kanila, para po sa mas magandang benepisyo at magandang sweldo para sa ating mga healthcare workers? Tama yan, no, sa Sister L. Kasi sa ngayon, ang mga problema ng mga nurses at manggagawang pangkalusugan, napakababa ng mga sahod, tapos understaff pa, kaya kumbaga sabi mo nga, bugbog sila sa trabaho. Tapos marami pa sa hanay namin din ang contractual. Ibig sabihin, mga job order nurses. After 3 months, 6 months, wala na sila uling trabaho. So, parang, paano natin sila mahihikayat na manatili sa ating bansa kung hindi sigurado na may trabaho pa sila after ng mga buwan na yan, no? Kaya, ang isang panukala natin, dapat taasan ng sahod nila, no? Yung sa nurses at iba pang health professionals, ang proposal po natin, sana ang minimum na sahod ay 50,000 pesos kada buwan. Sa ibang manggagawang maputol lang kita, Ma'am Jocelyn Andamo, ha? Kasi nakakaiyak. Ayan na. Meron kasi akong pamangkin na nagtrabaho nurse sa isang private hospital na napakalaki. Ayan na. Mantakin po ninyo 12,000 ang sweldo. Diyos ko. Kailan yun lakay? Diyos ko Lord. Grabe naman yun. Kaya lang tiniis niya. Alam mo kung bakit? Experience. Kasi gusto mo ako na experience at makapagtrabaho sa abroad. Ayan, kita mo. Ayun, nasa New Zealand na ngayon. Nagtiis ng 2 taon. Grabe yun. Makakuha naman ng experience. Ayan. Kasi sa private sector po, ang mga nurses ay tumatanggap lamang ng 645 pesos per day. Sa NCR po. Dahil wala tayong national minimum wage, habang lumalayo tayo ng NCR, mas mababa pa po ang minimum wage nila. Kaya meron po kaming mga members na tumatanggap lamang ng 12,000 o mas mababa pa po sa 12,000, minsan 10,000 po. Meron pa po kasi binabawasan po, marami pong deductions, tapos pag na-late, samantalang pag nag-overtime or extended work hours, hindi naman po sila nababayaran ng overtime pay, lalo na po sa mga LGU hospitals natin. May mga ganyan po tayong problema. So, meron po tayong tinatawag na Magna Carta of Public Health Workers. Gusto po sana natin yan na magkaroon ng full enforcement
pati po sa local government units. At magkakaroon tayo sana ng amendment para ma-update na po ang kanilang mga benepisyo. Dahil yan po ay naaprubahan pa, 1990s pa po yan eh. So kailangan ma-update na yung halaga ng natatanggap na lang benepisyo. Tanggalin po natin yung phrase na subject to availability of funds. Ayan, oo. Opo. Health, pwede bang dapat nga next sa pinakamalaking budget yan bukod sa education, dapat health. Yung health. Tapos po sa private naman, may panukala po tayong Magna Carta of Private Health Workers para masiguro naman po na sila ay may sapat na benepisyo. Kasi sa ngayon po, halimbawa po yung hazard pay, may nakakatanggap lang ng 100 pesos or 300 pesos per month. Ganun po kaliit, samantalang ang laki ng nire-risk nila everyday, no? Lalo na nung panahon ng pandemic. Na nandyan sa frontline ng ating mga health workers and health professionals. May mga namatay bang mga nurses nung pandemic, Ma'am Jocelyn? Opo, meron po. Wow. At most affected po ang mga nurses. Kung meron ho tayong 29,000 na infected ng COVID, 1/3 po dyan ay ang na-infect ay mga nurses. No po. Sa buong Pilipinas ay umabot po ng siguro mga 100 plus po ang namatay na health workers. Kasama rin po. Ilan? 100 plus po. Mga 110 po na namatay sa COVID-19. Wow. Opo. Kaya talagang ang laki ng risk na everyday po pag pumapasok sa trabaho ang ating mga manggagawang pangkalusugan, merong ho talagang malaking responsibility at yung health risk po. No? Yun gusto rin po natin sanang magawa ay wala ng contractual sa hanay ng mga nurses at manggagawang pangkalusugan. Kasi sabi naman po sa batas, dapat kung ang ginagawa po nating trabaho ay vital and essential sa ating industriya, dapat regular po at permanent ang ating mga posisyon na ngayon po ay marami kaming mga nurses na job order, magre-retire na lang ay job order o hindi pa rin sila regular sa kanilang mga plantilla position. Alam mo, isang problema pa natin yung contractual, ayan JO. Contractualization lakay. Di ba, kala ko dati mawawala na yan. Mayroon pa rin pala hanggang ngayon. Meron pa. Paano? Gobyerno, may nangunguna sa JO. Yan po. Kaya gusto yung contractual po sa gobyerno, ang tawag po dyan JO, job order. Kasi ang isang problema po natin yung devolution ng healthcare. Unlike po ng edukasyon, hindi po sila na-devolve. Ngayon, gusto po sana natin ma-renationalize ang ating healthcare system. Yung halimbawa po yung mga LGU hospitals, mabalik sa national government. Para po masiguro na ang sahod nila at yung security of tenure ay masisiguro po. Mukhang failure, ma'am, yung devolution kasi yung iba dyan gusto magpasiklab. Ayan, mga congressman, na gobernador, magpatay ng ospital. Pero wala naman doktor, wala naman gamot. Ayan, building lang yun nandun. Totoo po yun. Minsan nagdadagdag po sila ng mga wing or wards o kaya building na wala naman pong dagdag na staff. Dapat po mag-hire tayo ng additional staff. Na ang isang problema din po natin dahil kulang nga po ang budget, merong dagdag na bayarin ang ating mga pasyente, lalo na sa mga public hospital. Kasi kulang po sa gamot, sa supplies, equipment, at personnel. Kaya nga po, halimbawa, ang isang nurse po nag-handle ng 30 hanggang 50 pasyente. Imbis na 12 lang po ang DOH standard natin sa bedside. Kailangan sana para po may maganda at quality na care po ang nabibigay ng mga nurses natin at hindi ho sila hilahod sa trabaho. Totoo yun. Tapos yung nagre-rounds pa, hindi niya na alam saan siya pupunta. Ay, oo, hilo na. Ayan. Kasi hindi niya, dami ng pasyente. Hilong talilo na. Pero Ma'am Jocelyn, meron tayong man on the street, ang ating kasamang si Edwin Duque. Ayan, may magtatanong po sa inyo. RS number 23, Edwin Duque. Nasaan ka, Edwin? At sino ang magtatanong kay Ma'am Jocelyn Andamo? Dito sa kaban ng Second Street sa Grace Park, Caloocan, nadaran ko to si Nanay Binelda Ingal. At meron daw siya itatanong kay Ma'am Jocelyn. Ano po itatanong nyo kay Ma'am Jocelyn? Live po tayo sa DZRH. Ma'am Jocelyn, ano pong gagawin nyo kapag nanalo kayo? Anong may tutulong nyo sa mga nurse na bagong graduate para hindi na kailangan pang mag-abroad? Mukhang may anak si nanay na nag-aaral ng nursing o nurse. May nurse si nanay.
para matulungan po ang mga nurses, bibigyan po natin sana sila ng nakabubuhay na sahod. Yun pong sinasabi nating panukala na 50,000 pesos kada buwan ang kanilang sasahurin at may sapat na benepisyo para naman po kaya nilang buhayan ang sarili nila at kayang buhayin ang kanilang pamilya. Kasi para makatapos po tayo ng kursong nursing, ang laki ng ginagastos ng ating magulang. Totoo po yan. Pero pagka-graduate, hindi pa natin masustentuhan kahit yung maintenance medicines ng ating magulang dahil sa sobrang liit po ng sa ating sahod. Kaya yun po yung gusto tingin po natin. Niyo, ma'am, 50,000 pesos ang dapat sweldo na isang nurse. Opo. O mas higit pa kung kakayanin. Para po makaabot tayo sa family living wage. Ayan, bago ko balikan si Edwin, bakit nga ba ganun na Mama Jocelyn, ikaw ay matagal na naging nurse, bakit kung sino pa yung mga akala natin, yung mga malalaking hospital, private hospital, malalaki ang sahod. Diyos ko, mas maliit pala ang sweldo kaysa sa mga government hospitals. Bakit ganun? Kasi po sa batas natin, ang private sector po, ang isang nurse ay tatanggap lang ng minimum wage. Kaya kung tutuusin po, wala po silang nilalabag pang batas. Kaya ang panukala po nating batas ay dapat taasan po ang sahod ng mga nurses. Deserving po sila dahil sa bigat ng responsibilidad. Frontline health workers po sila. Highly trained naman. Tapos po kasi yung mga sinusweldohan natin, ang sabi ng ating National Productivity Wage Board ay nahahati lang sa agricultural and non-agricultural. So napunta po tayo yung mga nurses na private sector doon sa non-agricultural. Natatanggap lang po ng minimum wage. Kaya po matagal na kaming nakikipag-dialogue sa gobyerno. Dapat po merong additional na category na ang nurses po ay dapat mabigyan ng mas mataas na sahod. Doon kumpara doon sa kategorya lang ng non-agricultural. Ayan, nanay ha, 50,000 pesos daw po ang dapat sweldo ng mga nurses natin. At dapat po meron silang security of tenure, regular sila or permanent ang kanilang mga position para hindi sila nag-aalala na after 3 months wala na uli silang trabaho. No po. At kasi pag hindi ka permanent, wala kang benefits like kung nagbuntis ka, nagkasakit ka, wala kang leave, di po ba? Napakahirap naman nun. At unfair din kung nagkasakit ka dahil sa pag-duty mo tapos wala ka man lang leave o sick leave, gano'n. Okay, Edwin. Ayan, anong sabi ni nanay? May anak ba siyang nurse? Nurse ba o may nag-aaral sa nurse? May kamag-anak na itong nurse si nanay. Ano yung sasabihin mo na dapat yung mga nurse nasan dapat? Ma'am Jocelyn. Diretso mo na tanong. Kasi may pamangkin akong nurse. Imbis na dito naglilingkod, sa ibang bansa pa naglilingkod. May kamag-anak... May kamag-anak siya nasa abroad. Kasi mas malaki ang sahod doon, nanay. Dollar Ayan. At least kung nakabubuhay na sahod, mas ma-encourage natin silang bumalik ng Pilipinas or yung iba na nandito ay magstay pa rin sa Pilipinas. Hindi basta-basta mag-isip na tsaka yung magkaroon tayo ng mas maayos na work conditions na hindi naman po sila maghahawak ng 30 hanggang 50 pasyente. Yung ratio. Masunod naman yung safe, yung sinasabi nating safe nurse to patient ratio po at Edwin, makatwiran. Ayan, nanay, ayan, natugunan po ni Ma'am Jocelyn ang iyong tanong. Ano po? Okay. Ayan, success ba kayo sa sagot ni Ma'am Jocelyn? Opo. Okay, maraming salamat nanay. Ayan, huwag ka magkakasakit. Nurse daw ito pamangkin. Alas pagpakamatay sa gastos yung nanay nung nag-abroad, ay nung nag-graduate, imbis na sa ating mga ospital, pero nasa ibang bansa, nagipagsapalaran. Yun ang gusto niya malaman kung ano yung batas na pwedeng gawin para pag-graduate ng mga nurse natin, hindi na kailangan umalis pa ng bansa. Ayan, okay. Thank you. Bakit? Maraming salamat, Edwin. Maraming salamat po, nanay. Ikaw, the DZRH
Job Interview for 2020. Sa bagay, marami talaga nag-aaral ng nursing. Kasi gusto talaga nila makapag-abroad. Ayan, Ako laki yung kapatid ko ay nurse. Pero siya ay nagstay naman dito sa Pilipinas. Nasa ano siya ngayon, Iloilo. Hindi punta ng UK. Ayan. Anyway, Mama Jocelyn Andamo, ayan, bilang kandidato po sa pagka-senador, anong numero po kayo? Ayan. At ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Bakit ikaw ang dapat iboto bilang senador? Ako po si Nars Alin Andamo. Of my, ayan, okay na. Ako po si Nars Alin Andamo, number 4 sa balota sa pagkasenador. Inaalay ko muli ang aking sarili para patuloy na maglingkod bayan dahil matagal na po akong community nurse. Naramdaman ko po at naranasan kung gaano kahirap ng ating mga kababayan dahil sa kasalatan ng serbisyong pangkalusugan. Maaasahan nyo po na ako po ay mangunguna para ipaglaban ang ating karapatan sa kalusugan. At ang mga patakaran, batas na lalong nagpapahirap po sa ating mamamayan. Dapat po ito ay ma-repeal natin or ma-amend kasi kailangan po ng ating mga kababayan ang libre, kumpleto at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ibig po sabihin nito, yung essential medicines po natin katulad ng mga anti-hypertensives, anti-diabetes, yung mga pang-dialysis po, yan po ay mga serbisyong batayan o basic na dapat po ay natatamasa ng ating mga kababayan. Bukod po dyan, yung mga diagnostic procedures like CT scan, X-ray at iba pa, sana po ay maibigay po natin sa ating mga kababayan na libre sa lahat po ng ating public hospital. At kaya naman po natin yan kung lalaanan ng gobyerno. Ang sapat na pambansang health budget, ilaan po natin sa health budget imbis na sa ibang bagay katulad ng confidential fund or ano pa man, meron din po ang syntax, ilaan po sana ang 100% na syntax, yung percentage ng PAGCOR, PCSO, ilaan po natin sa kalusugan. At yung para sa gamot, mapababa po yung presyo. Sa short term po ay alisin po natin ang value-added tax sa gamot para mas mura at i-develop po natin ang sariling pambansang pharmaceutical industry. Mag-develop po tayo ng ating sariling paggawa ng gamot at hindi tayo aasa sa importation lamang po ng mga banyagang gamot. Yun po ang ating gustong gawin at sana ay ma-renationalize po ang ating mga ospital, maktayo po tayo ng mga barangay health stations sa lahat po ng barangays natin na kung saan merong isang nurse, may midwife at siguruhin po natin yung isang doktor sa kada 1,000 populasyon sa public health. Kung sa nurse naman po sa public health, kailangan may isang nurse tayo sa kada 20,000 na population at magdagdag po tayo ng ating mga health workers sa ating mga public hospitals kasi sa ngayon po ay marami tayong bakanting plantilla posisyon at kailangan pa tayong mag-create ng dagdag na plantilla posisyon para matugunan po natin ang mga pangangailangang pangkalusugan ng ating mga kababayan. So sama-sama po tayo sa Mayo 12, 2025, ang piliin po natin ay ang Makabayan Senatorial Slate na dala-dala po ang plataporma ng kagyat na kaginhawahan para sa ating mga kababayan, soberanya po at demokrasya. Ibig sabihin po, pag-unlad para po sa ating lahat. Pag-unlad po para sa taong bayan. Yan po ang ating plataporma, kasama po ang Makabayan Senatorial Slate, kasama po ang iba't ibang sektor po ng lipunan. Mama Jocelyn Santos, Mercury Drug. Jocelyn Andamo, number 4 sa balota, kandidato para sa pagka-senador. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. This time check. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 9:39. Bago ang ating mga reports, abay may panawagan ang mga taga-Oriental Mindoro, Sister L. Ay, nako talaga yung buti pa sila sa sa Mindoro.
Alam mo kung bakit? Bakit? Hanggang ngayon, Christmas pa rin. Patay sindi. Christmas light. Ayan, naku talaga, oo. Yan ang sinasabi natin kay Energy Secretary. Sino nga ba yun? Ha? Ayan, Rafael wala. Notilia ba? Ewan ko. Ang dami mga probinsya po, mahabigan ang kumukuti-kutitap ang kanilang mga kuryente. Naku, nakakalungkot yan, Lakay. Ay, yung problema na yan, diba sa Albay, ganyan din. Ayan, Albay, Pasko, Marinduque, Aklan, ayan, saan pa bang mga lugar, ha? Kaya mabuti pa siguro, bossing Manny B. Pangilinan, Joe Saldarriaga, ha? Sabi nga nila, okay lang na mataas ang singil ng kuryente, pero wag naman samantalahin, Meralco, ha? Baka, di ba, okay lang na mataas ang kuryente, basta... At least walang patay sindi. Ayan, parang sogo. Ayan. Walang brown out. Absolutely no brown out. Ay, Secretary Binsa Dizon, ha? Abay, sabi mo sa general manager ng NAIA, ayan, para hindi nag-brown out. Ayan, kumuha ng tip sa mga taga-Sogo, hanapin si Mr. Edlas. Pero alam mo, Lakay, totoo ka dyan. UPS, Sister L. UPS, para kapag ka nag-down ang kuryente, mayroong backup na tinatawag. Alam mo, Lakay, sa amin nga, di ba sabi, nandun ang Tiwi Geothermal power plant. Mayroon kaming power plant na sarili, pero lagi kaming brown out. Ayan, ang malungkot. Diba, Lakay? Parang yung nirereklamo din ni Congresswoman, asawa ni Lucy Torres. Ayan, meron ding, sa kanila din galing yung power plant. Pero ayan, hindi rin sapat ang supply ng kuryente, mataas pa ang singil. Tas grabe, Lakay, ang brownout doon, ha. Sa isang araw parang mga 3-4. Ayan. Kaya yung TV namin nasira na lahat, pati ref. Wala na, Lakay. At saka hindi lang yan, ang negosyo, kaya yung mga negosyante sa Oriental Mindoro, ha, ayan, nanawagan sa kanilang mga kabayan na pag-isip mabuti kung sinong iboboto sa eleksyon. Ayan, patay tayo dyan. Baka mamaya, katulad yan ng ilan sa Central Luzon, ang may-ari ng electric cooperative, politiko. Nako, patay tayo dyan. Mayor ba o ayan, mayor, ayan. Pero may pakulo, ayan, pagka-eleksyon, may discount, libre ang kuryente, ganyan. Nako, di bali na sa kanya na lang yung kuryente. Pero pagkatapos na eleksyon, taas uli ang singil. Babawiin ulit. Lakay, alam mo tawag doon? Ano? Budol. Kaya yung mga negosyante dyan sa Mindoro, ha? Ayan, sino bang governor dyan? Governor Dolor, ha? Ayan, abay, Governor Valencia, ayan, pagtulong-tulungan ninyo, ha? Ayan, dapat para hindi po mabalam ang pangulad ng negosyo dyan. Yes. Ayan, at isama na rin yung mga kalsada. Ayan, abay, pagbaba ng yung mga project dyan, abay, walang nangyayari. Ayan, wala daw pag-unlad sa nakalipas na 10 taon sa pagpahabayaan ng lokal na pamahalaan. Ayan, nako. Dumami ang mga sasakyan, SUV. Ayan, kaya lang ang kita ng probinsya, ayan, ay mababa. Ayan, mula sa 1 billion noong 2015 hanggang 240 million ngayon. Laki ng ibinaba, Lakay, ano? Ayan. Pero alam mo, Lakay, nabanggit natin ang patay sinding kuryente. May mga nag-comment dito, sa Masbate rin daw, ganun din. Negros Occidental, ganun din daw. Christmas, kumukuti-kutitap din. Yan po ay comment sa ating YouTube channel. Ayan, nakita mo, ha? Ayan, so kung magaling sana yung ating Energy Secretary, abay, baka sana maayos yan yung mga problemang ganyan. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit, Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Ayan, eto pa ang dapat wag na iboto. Yung isang mayor po, mahibigan na may magtatayo ng Jollibee sa kanilang bayan. Kinikikilan pa ng buti man lang sana kung ilang libo lang.
Diyos ko, milyones. Ilang milyon nga ulit, Lakay? 15 million DILG Secretary John Vic Remulla, Justice Sam Martires. 1.5 po, 15 million pesos. Dapat ito ang mga kinakasuhan. Ha? Ayan. Dapat ito ang mga politiko hindi na ibinoboto. Ha? Dahil dyan, Lakay, hindi na tuloy yung project. Umayaw na. Kaya lang malungkot yung franchise ng Jollibee. Mr. Tanakakchong. Ayan. Dahil ang franchise sa Jollibee, 50 million yata, Sister L. Ha? Mataki mo, gumastos na ng 50 million. Hindi maipatayo. Ayan, magtatayo na ng Jollibee sa kanilang bayan. Abay, ayaw bigyan ng business permit ni Mayor. Kakaloka naman to si Mayor, ayaw ng pag-unlad. At ang nakalungkot dito, Sister L, para yung mga tanimbala dyan sa Naiya. Babae rin. Ay, babae. Ala, bakit ganun? Bakit ganun naman yan siya si Mayor? Kaya masyado naman siyang sinisira naman ng reputasyon ng mga kababaihan. Ay, hindi ako papayag yan. Ayaw ng mga taga-Gabriela ng ganyan. Talaga, kahit sino ayaw. Pero Lakay, meron ngayong update tayo dyan sa Naiya. Si Sherwin nandyan, parating na Lakay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga nanonood sa atin, ito pala screen, kaya pala tinitingnan ko kanina, Lakay. May live feed tayo mula sa Naiya. Sino ba at nandyan si Sherwin. Teka, sino ba ang gobernador ng Oriental Mindoro ngayon? Check ko, Lakay. Governor Bons Dolor. Governor Bons Dolor, ha? Anong ginagawa po ninyo, ha? Ayan, pagka hindi nyo ayusin yung probinsya nyo, kailangan talaga ng pagbabago. Asan si Sherwin? Ayan, Lakay, si Sherwin live ngayon nandyan sa Naiya dahil inaabangan, Lakay, ang pagdating ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at maraming mga pulis daw dyan. Ayan, nakikita natin, Homeward Lakay, bound na ba siya? sa live feed natin. Ayan, mula sa Naiya. Sherwin, nandyan na si Sherwin sa linya, Lakay. Sumakay na ba ng aeroplano doon sa Hong Kong, pabalik ng Pilipinas? Sherwin. Lakay, alas 7:40 nang sumakay si dating Pangulong Digong Duterte at ang kanyang anak na si Sara Duterte pabalik ng Pilipinas, sakay ng flight ng Cathay Pacific CX-907. Kung babantayan natin at titignan sa flight monitoring itong naturang flight, Lakay, alas 9:18, mas maaga doon sa 9:40 na expected na arrival time yung paglapag ng naturang aeroplano. Ito nga sa Naiya Terminal 3 kung saan ay nakaabang na, Lakay, kanina pa itong napakaraming pulis na sa harapan natin. May linya at kordon ng pulis, may second layer din ng kordon ng pulisya yung nakikita mo dyan sa may bandang escalator area. Dahil itong sa ilalim ng escalator, Lakay, ayan yung daanan ng VIP arrival lounge. Diyan inaasahan na didiretso si dating Pangulong Duterte kasama ang ilan sa mga sasalubong sa kanya na nandoon na sa arrival gate doon sa pinaka entrada ng aeroplano na si Senator Bongo na nandoon na nga sa nauna na kasama ng kanyang doktora ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Doktora Agnes at ilan sa mga piling tao na sasalubong sa dating Pangulo na nandoon nga sa arrival gate ng naturang aeroplano. Makikita mo, Lakay, sa second floor nilalagyan na ng selyado ng police line na babala para hindi na gamitin yung hagdanan. Maging yung doon sa third floor na arrival departure area, Lakay, may cordon na rin at hindi na pinapayagan na gamitin yung naturang mga hagdanan para nga doon sa posibleng mga pasahero na dadaan dito sa right wing o kanang bahagi nitong Naiya Terminal 3 malapit sa Gate 1 sa arrival area kung saan dito inaasahan na lalabas sa VIP parking lot na nakaabang naman yung masasakyan ng entourage ni dating Pangulong Duterte. Pero kapansin-pansin, Lakay, kanina palabas masok dito sa VIP arrival area itong mga matataas na opisyal ng Philippine National Police na nakita natin at maging si dating Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III at may ilang pang mga opisyal ngayon ng PNP. Sherwin, andyan ba si Secretary Bebot Bello? Kausapin nga natin. Lakay, mukhang pumasok na doon sa loob sa arrival gate. Kanina, meron tayong footage dyan na nakuna natin si Secretary Bebot Bello na nangangamusta nga sa mga media. Subalit ito dito magbigay ng anumang pahayag dahil bukod doon sa mga opisyal ng Department of Justice, nandito rin yung mga opisyal ng Philippine National Police. Hindi nga natin malaman, Lakay, kung ano ang meron at ba't ganong nakaabang lahat dito
kung meron bang isisilbi ang Department of Justice itong si dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Ayan, malalaman natin mamaya kung may magsasagutan na opisyal. Pero Sherwin, teka. Sherwin, ang dating Pangulong Digong ba nakasakay na ng eroplano from Hong Kong? On the way na ba siya? Nasa area na ba siya pabalik ng Pilipinas? Lakay, ina-expect natin na lumapag na kaninang alas 9:18 itong eroplano na sinasakyan ni dating Pangulong Duterte. Anong sinasakyan na, Sherwin? Private plane ba yan o commercial plane? Cathay Pacific. Cathay Pacific. Commercial plane, Lakay. Aha. Cathay Pacific Flight 907. At nasa manifesto ang dating Pangulong Digong at sino ang kasama niya? Wala pang konfirmasyon, Lakay. Itong airline kung nandito nga sa naturang flight ng dating Pangulo. Pero batay doon sa mga impormasyon na unang pinarating ng mga kasamahan ng dating Pangulo, kaya sila lilipad ngayong umaga, hindi sa dapat mamayang hapon, Lakay. Una kasing anunsyo kagabi mula doon sa Hong Kong, lilipad yung grupo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng bandang tanghali para dumating ng hapon dito sa Maynila. Subalit hanggang kaninang madaling araw, Lakay, nagkaroon ng mga pagbabago sa mga plano kung saan alas 7 ng umaga doon sa Hong Kong ay napaagang sumakay ng eroplano sa CX-907. Itong dating Pangulo kasama ang kanyang anak na si Sara Duterte. Sila ay inasahang lumapag kaninang alas 9:18 ng umaga dito nga sa NAIA Terminal 3. At ngayon, Lakay, dahil sa seguridad na pinapatupad ng 9:58 ng Philippine National Police Sherwin. at paliparan, Sherwin, hindi pa natin makumpirma. Yes, Lakay. Di ba nakakita sa radar minsan pagkasakay tayo sa aeroplano nakalagay doon na 10 minutes o 20 minutes before landing, mga ganun na. Wala bang di ba na trace diyan sa tower control kung nasaan na yung Cathay Pacific na sinasakyan ng dating Pangulong Digong at Vice President Sara? Lakay, batay nga doon sa tingin natin sa flight radar data. Ayan, flight radar data. 907 na flight ng Cathay Pacific ay lumapag bandang alas 9:18. Ito'y batay doon sa flight radar. 9:18. Yung live actual. So lumapag na, Sherwin? Lumapag na? Apo. So yun nandyan ang, na? sinasabi natin kanina pa. Allah. Apo. At ang inaantabayan na lamang, Lakay, dahil nga off-limit ang media. Hindi kagaya nung araw na ginagawa natin, Lakay, na Sherwin, masama yung report na aking bubit. Katatawag lang, ha? Ayan. Anyway, ayaw nating pangunahan. Pero kung ang daming pulis dyan, may ibig sabihin nito. Lakay, at hindi lang mga pulis mga nandito dahil marami din mga supporter si dating Pangulong saan yan? Anong terminal kayo, Sherwin? Terminal 1? Anong terminal kayo? Terminal 3. NAIA Terminal 3. NAIA Terminal 3. Terminal 3, ayan. Ang daming supporters ni dating Pangulong Duterte na nandyan ngayon, Sherwin. Ito bang pinapakita mo sa video? Yan. Napapatras sa atin yan, yung mga pulis na yan, ha? Okay. Nakakagigil, Lakay, kasi ginagawa lang naman natin yung trabaho natin. Okay, puso mo. Okay lang, chill ka lang, Sherwin. Okay lang yan. Makita yung mga mukha na yan. Chill ka lang, Sherwin. Waiting lang tayo. Nakita na sana natin itong mga supporter kasi, Lakay, kanina may nakausap ako mga supporter sa dating Pangulong Duterte. Sinasabi nila, ilan sa mga kasama nila nandito ngayon sa Terminal 3. Nagtipon-tipon sila para kung ano man ang mangyari kay dating Pangulong Duterte, hindi nakahanda na umaksyon. Sherwin, inhale, makalma ka lang. Exhale. Ayan. Kalma lang. Wait natin. So, nakalapag na pala ang dating Pangulo, yung eroplano. Nasa labas na ba ng eroplano o nandun pa sa loob? Lakay, yun yung inaantabayan na namin dito kasi ang media hinayaan lamang dun sa blue zone ng pamunuan ng New NAIA management. At itong blue zone, Lakay, kasama na itong arrival area. Pero hindi ko alam bakit meron kaming ID, pinapayagan kami sa blue zone, pero pinukordonan kami ng PNP para magawnap namin yung aming trabaho na makuhanan yung pagdating ng dating Pangulo.
at makausap Sherwin. sa ating Pangulo. Ayan. Natin kung ano yung mga salubin niya sa issue ngayon na kayo. Mukhang may ibang direktiba sa ating mga kapulisan. Oo, mukha. Kaya medyo mahigpit. Ayan, kaya kayo mga kasama natin sa media chill-chill lang dyan. Ha? Abangan nyo na lang ang paglabasan ng dating Pangulong Duterte kung siya ba ay aarestuhin o hindi. So standby ka lang dyan, Sherwin. Nakatutok dito sa area na to. So may babalik tayo sa iba pa mga Wag mo lang bitawan. Ayan na. Hindi, wag ka na daw bumitaw, Sherwin. Wag mo lang bitawan, Sherwin, ha? Ayan na. Dahil may kakaibang report yung ating bubit. Mukhang anyway, so ayaw nating pangunahan, pero you can read between the lines, ika nga. But ang dami-dami mga pulis dyan. At sino mga top officers dyan? Mga sasalubong? Aside kay Senator Bongo at Secretary Bello. Wala, di pa natin makumpirma kung nandito ang PNP Chief para at ang ilan sa mga opisyal ng Department of Justice na unang nandoon na sa loob ng VIP arrival area kung saan ay sinasabing kasalubungin ng mga tauhan ng DOJ at ng PNP itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Sherwin, alakay, wait lang, ilinawin lang natin. Meron kasi kaninang video si Senator Go na sinasabi niya hindi sila pinapayagang pumasok. Pero linawin lang natin dahil sa ating comment section may mga nagtatanong bakit daw ayaw papasukin. Para sa clarification, nakapasok na si Senator Go. Ayan. At kaugnay niya na Sherwin, ha? At kaugnay ayan, si Senator Bongo ba ito? Lakay, si Senator Go tsaka yung doktora ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa ano pa? Nasa loob na airport pero wala dun sa tube. Malayo ba sa tube ito, Sherwin, yung kinalalagyan ni Senator Bongo? Lakay ang video na in-upload ni Senator Bongo ay dyan sa arrival gate o yung mga tube na nakakonekta doon sa aeroplano kung saan doon unang lalabas yung pasahero ng aeroplano na kayo. Okay, Sherwin. Ang tawag doon yung satellite phone for yes na kayo. Wag ka nang wag mo nang i-off yung live feed mo, ha? At meron na lang tayong report kay Boy Gonzales Lacuna, ha? Natuwan-tuwa at buti pa si Mayor Lacuna, ha? Binigyan siya ng 3,000. Si Yorme daw, di daw siya nabigyan ng 3,000. Sandali lang, Sherwin, ha? Maraming pulis idineploy sa Menjola kasabay ng pagdating ng dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Bakit? Boy Gonzales, please come in. Boy G. Ba't maraming tao dyan sa ba't na nag-deploy ng maraming pulis dyan sa Menjola? Sinabi ko lang na Boy Gonzales sa Lacuna at nakakuha ng 3,000. Nabigyan ng 3,000 pesos na ayuda. Sana yung lakay, mga senior. Proud senior. Alam mo ba yung caption ni Boy G Lakay? Kung makita mo, ang sabi ba naman ni Boy balikan G? natin si Sherwin. Sherwin. Si Boy ba? Si Boy. Pero sa ngayon na Lakay, ginugulat mo kami. Ayan, ma-high blood ako sa iyo eh. Ayan. Si Boy Gonzales. Si Boy muna na, ang sabi kay Mayora, salamat Mayora, 3K. Ayan, dahil binigyan nyo ng 3K, Lacuna na siya, hindi na dumagoso. Boy G. Lakay, Sister L, I love you, Mayora. Mama. Ngayon sa Menjola, kasabay nga ng pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa galing sa Hong Kong, bantay sarado naman ng mga tauhan ng Manila Police District ang bahagi ng Menjola sa lungsod ng Manila. Bukod sa maigpit na seguridad sarado para sa mga motorista, Menjola kusal, wala namang inilalabas na abiso kung anong dahilan. Nasa 30 tauhan mula sa mga police station ng MPD dineploy pero maging sila ay inabisuhan lang na manatili sa Menjola. Bukod dito, nakaantabi rin ang mga tao ng MPD SWAT, District Mobile Force Battalion, bit-bit na kanilang kagamitan. Sa Recto Ligada naman Lakay, maluwag naman ang daloy ng mga sakyan. Ang mga pulis, ang daloy ng sakyan sa Menjola ay sarado sa mga sumandaling ito. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Race 1 sa Pilipinas.
una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Mukhang parang may inaabangan. Assuming na totoo. Ano dong? Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man, ang higiin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, in the meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin. Damdamin Bayan. At ang tanong po ngayon, mahabigan, inaabangan, aarestuhin ba o hindi ang dating Pangulong Digong Duterte pagdating po sa Ninoy Aquino International Airport. Andyan na po, lumanding ang kanyang sinakyang Cathay Pacific Airlines. 9:18, tama ba ang dinig natin kay Sherwin? Pero hindi pa po lumalabas ang dating Pangulong Digong at mukhang kasama ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio. May mga magkasama ba sila, Lakay? Parang alam ko hiwalay. Hiwalay ba? Oo. Ayan, Pero anyway, alamin natin mamaya kung anong update. Nandun naman si Sherwin at may live feed tayo, Lakay, sa mga nanonood sa atin online, sa TV at sa mga social media accounts. Yan ang sitwasyon ngayon sa NAIA Terminal 3. Ayan. At magpapatuloy po tayo sa ating special coverage, mahabigan. Magpapaalam muna kami ni Sister L, pero tuloy po ating coverage. Nakabang po ating reporter dyan sa NAIA, Sherwin Alfaro, at ipapakita po namin sa inyo kung ano ang mangyayari sa pagdating ng dating Pangulong Digong. Aarestuhin ba siya o hindi? Meron bang arrest warrant mula sa International Criminal Court o wala pa? Ba't ang daming pulis doon? At maging sa Mindiola, Lakay, ay marami. Bagamat ang sinasabi, may kinalawan daw yan sa eleksyon, simulation. Pero iba to. Andito si Attorney Vic Rodriguez, nakikita natin yung mukha, Lakay. Ayan, na nakaabang din. Ayan, si Attorney Vic yan. Okay, situation muna sa NAIA, si Giselle Ricafort. Si Giselle, nandyan ba? Giselle, nandyan sa Lakay sa may VIP sa parking area ng NAIA. Giselle? Si Sir El, Lakay, bantay sarado ng mga pulis maging itong VIP parking area ng Terminal 3 nitong Ninoy Aquino International Airport. Ngayong inaasahan nga yung pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Hong Kong. Meron ding isang truck ng mga kapulisan sa gilid nitong VIP parking. Bukod pa yan sa mga nakatayo, yung mga nakabantay sa bungad o doon sa mismong inaasahan na lalabasan ng dating Pangulong mula sa VIP lounge. May mga customs police dito, HPG, meron din itong ilang taga-explosive detection K9 unit. Meron ditong ambulansya sa parking area ng Terminal 3. Tinatanong natin, Lakay, yung mga pulis dito kung meron bang mga opisyal ng Philippine National Police ang naririto sa paliparan. Wala silang maisagot, hindi pa raw nila napapansin kung meron ditong mga PNP opisyal. Hindi rin nila masabi sa atin maski yung estimate o pagtaya gaano karami yung mga pulis na nagbabantay dito sa seguridad sa paliparan. Anumang minuto mula ngayon ay inaasahan na lalabas dito sa VIP lounge ang dating Pangulo. Ang sinasabi naman sa live kanina ng kanyang kaalyado, si Senator Bongo Lakay, ay sila sana yung mga susundo dito nga sa airport ngayong umaga kay dating Pangulo, pero binawian daw sila ng airport pass kasama ng dating o ng senador ang personal possession ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sapagkat siya raw ay isa sa ilalim sa isang check-up para naman sa araw ng bukas. Ngayon, may higpit pa rin yung security dito, Lakay, mula doon sa may pintuan ng VIP lounge hanggang dito sa parking area ay hindi natin mabilang kung gaano karami yung mga pulis na nagbabantay dito. Maliban pa yan doon sa isang truck ng mga pulis na narito naman nakapwesto sa gilid, nandoon lang nakaupo sa isang truck ng mga pulis. Iyan muna,
Lakay, Sister L, ito si Giselle Ricaport. Giselle, Lakay. sa labas ng Terminal 3 na iya, may mga supporters ba? May mga nagrarally ba dyan na sasalubong na supporters ng dating Pangulong Duterte? Lakay, wala tayong napapansin, Lakay. Nandito tayo ngayon, Lakay, sa VIP parking area. Maging tayo, Lakay, itinataboy din tayo ng mga pulis dito. Ay paikot-ikot lang din ako. Ano lang, bawal daw dito ang media, Lakay, pero dito inaasahan nga na lalabas ang Pangulo. Hindi na natin malaan kung saan siya dito sasakay, sino yung kanyang mga magiging kasama at kung saan didiretso ang dating punong ekutibo, Lakay, at kung siya ba ay sisilbahan na ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Hanggang ngayon wala pa rin yan, Lakay, na kumpirmasyon. Okay, maraming salamat, Giselle. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. At may report sa mga ng Milky Rigunan. Ang gobyerno meron na obligasyon na makipagtulungan sa Interpol sakali ipatupad ngayon ang pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte. Alamin natin ang report mula kay Aris number 12. Milky Rigunan, please come in. Manang Milky. Lakay at Sister L, kaugnay ng report na dumating na sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakamonitor na rin ng Kamara, partikular ang mga miyembro ng House Prosecution Team sa report na nakarating na sa bansa ang dating Pangulo. Ngayong araw, Lakay at Sister L, nakaschedule ang meeting ng House Prosecution Team sa area ng Makati at baka merong mga development pa kaugnay nga ng pagdating ngayon sa bansa ng dating Pangulo. Pero may legal at diplomatikong tungkulin ng gobyerno ng Pilipinas na may pagtulungan sa mga pandaigdigang ahensya gaya ng International Criminal Police Organization o Interpol. Paliwanag ito ni Manila Representative Joel Chua, miyembro ng 11-man House Prosecution Team, sakaling maglabas daw ngayon ng warrant of arrest ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi ni Chua, kahit hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, nanatili tayong miyembro ng Interpol at may obligasyong sumunod sa international protocols. Ayon kay Chua, humingi ng tulong noon ng gobyerno sa Interpol kaya agad na nahanap at naibalik ng bansa si Alice Guo. Narito si Manila Representative Joel Chua, miyembro ng 11-man House Prosecution Team. Legal and diplomatic obligation na dapat po nating sundin. Kung hindi po ako nagkakamali, bagamat hindi tayo winidraw na natin ang ating membership sa ICC, pero tayo po ay parte pa rin ng Interpol. In fact, nung tayo po ay hinanap po natin si Alice Guo sa ibang bansa, ay humingi rin tayo ng tulong at suporta sa Interpol. Kaya hindi naman po maganda na tayo ay tataliwas dito. Dahil kung tayo po yung nangangailangan, sila naman ay ina-accommodate tayo kasi miyembro po tayo nito. Matatandaan, ayon kay Chua, nakahanda ang House Prosecution Panel sa development tungkol sa ICC. At kung makaapekto ba ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Matatandaan, si VP Sara ay pinapanagot din ng ICC bilang secondary respondent sa mga kaso ng pagpatay sa war on drugs ng Duterte administration ng siya pang alkalde ng Davao City. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Manang Milky. Reaksyon mula sa Senado. Ano report ni Raymond? Ang reaksyon naman muna, Lakay, mula sa Senado, hindi pa raw handang bigyan ng opisina ang House Prosecution Team para naman sa impeachment. RH28, Raymond Paas. Lakay, Raymond. Elaine at Mayor, hindi pa matutuloy sa araw na ito yung kahilingan ng House Prosecution Panel na magkaroon ng inspection sa opisina na kanilang gagamitin bilang working area kung sakali at matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod ng abiso ni Attorney Renato Bantog, ang Secretary ng Senado, na wala pa kasing final room assignment para sa impeachment. Aabisuhan daw niya si House Secretary General Attorney Reginald Velasco kung matutuloy at maaring gawin nila ito bukas kung sakali at magkaroon na ng oras para sila ay magkaroon ng inspection. Na una ng hiniling ng Kamara de Representantes na ngayon parang ay sana bigyan na sila ng Senado ng working area
para sa prosecution team at yung kanilang support group. Dahil nauna nang naglabas si Senate President Chis Escudero ng special order para maghanda yung mga kaukulang na opisina dito sa Senado dahil sa oras na sila ay magiging isang impeachment court. Kaya kailangan maorganisa ito dahil sila yung magsisilbing administrative staff kung sakasakali at matuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Raymond. Standby, Sherwin Alfaro, ha? Abay, dito sa video feed na natatanggap natin na Sister L. Yes, Lakay. Andun na po ang mga abogado ng dating Pangulong Digong. Kausap po ang si General Torre ng PNP-CIDG. Diyan po sa tube ng eroplano, mga kaibigan. Sa NAIA Terminal 3. Ayan. So, abangan po natin. Standby, Sherwin. Babalikan po natin. Ayan, nandiyan na si Sherwin, Lakay. Okay na si Sherwin. Okay na si Sherwin, ha? Sherwin, ano na ang update dyan? Nandun pa rin pala siya, Lakay, kung saan natin siya kanina. Oo, dahil hindi naman pwedeng umalis yung... Ito po yung tube. Ito yung tube, Lakay. Yung nagdudugtong po na eroplano at ang airport. Ayan. Sherwin. Yes, Lakay. Ano latest na? Mas lumobile pa yung seguridad. Mas lumobile yung seguridad dito nga sa VIP arrival pass through going to VIP parking. Dahil dito inaasahan na dadaan. Mas lumobile yung dami ng elemento ng PNP. Tawag ko ba kung parang kriminal yung darating, kaya ganito yung seguridad na pinalalatag. Yung supporter na sinasabi ng mga supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte na dito rin at kanya-kanyang vlog din sila, PCB sila at yung iba nagpapahayag na panatawag ng suporta at umaapila na huwag tratuhin na parang kriminal ang dating Pangulong Duterte at yung ilan sa mga inaasahan natin para sa may nakita si dating Secretary of Big. Oo, nandyan siya kanina, Sherwin. Magbigay siya ng ilang pahayag at yung ilan sa mga abogado rin ng dating Pangulo kaya nauna rin doon sa VIP arrival area. Yung pagkakataon para makapagtanong at malaman kung sinisig yung mga personalidad doon sa loob ng VIP arrival area hindi natin magawa ngayon dahil sa napakakapal na security block na inilagay yung nilatag ng PNP dito nga sa blue zone. Ito yung public area to pero kung ito ngayon parang security zone dahil hindi pinapayagan na makadaan, makapasok or makakuha ng footages yung Codauda media hanggang dito lamang yung linya na nilaan ng PNP. Mga naka-wheelchair na lumalabas pero hindi si dating Pangulong Duterte. Naasahan natin na kung lalabas man si dating Pangulong Duterte mula doon sa immigration area kaya ibababa via elevator papasok dito sa may sa may carousel area Lakay dahil sa domestic carousel area merong isang security door doon na nakakonekta naman dito nga sa VIP arrival area VIP lounge ng NAIA. Makikita mo Lakay ito batch yung dumarating ng mga elemento ng PNP para harangan lang yung media. Yung media. So, may mga dumating pang police force. Ano Lakay? May mga dumating pang mga police for security. Lalo pang dumating police Lakay. Okay, sige. Sige, babalikan ka namin na Sherwin. Ayan, wag po nga alis mahabigan. Tutok lang. At abangan po natin kung ano po ang mangyayari sa dating Pangulong Digong. Aareston ba o hindi? Dahil andun na po si General Torre at kinatawan ng ilang kinatawan ng International Police. So, yan po ang abangan natin. Aareston ba o hindi? May magbabalik pa tayo sa ibang detalye Lakay. Okay, Sherwin, ingat. Damdamin Bayan. Sherwin Alfaro mula sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Abangan po natin
Ano ang mangyayari sa dating Pangulong Digong? Arestuin ba o hindi? Abangan po natin. Manatili kayong nakatutok dahil hindi po aalis si Sherwin dyan sa Terminal 3 kahit hanggang mamayang hapon pa yan. Ayan, magpapaalam po muna kami. Ako po si Dayo Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless the Philippines. At tuloy-tuloy po ating special coverage sa pamagitan nating Wonder Woman, Miss May Binauhan sa ating Operation Tulong. Damdamin Bayan. Ang oras ay hatid sa inyo ng